Heto ba ang sinasabi mong tulong? Ang ipakulong ang isang inang wala nang makain para lang pagtakpan ang dumi ninyo? Hindi ako magnanakaw. Marangal ang anak ko, hindi katulad ninyo. Ang boses ni Danica Flores ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na uwatong at hapdi sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang lobby ng Valmore's Foundation, habang ang paligid niya ay punong-puno ng mga taong may hawak na cellphone, kumukuha ng video, at bumubulong ng mga mapanghusgang salita. Ito ang mukha ng isang magnanakaw. Pinatira natin, tinulungan, pero ang tiwalang ibinigay ng pundasyon ay sinuklian ng nakaw. Sigaw ni Veronica Salcedo, ang direktor ng pundasyon na nakasuot ng mamahaling puting dress, tila isang anghel na nagpaparusa sa isang makasalanan. May hawak siyang isang sobrang kulay kape na punong-puno raw ng perang galing sa donasyon para sa mga biktima ng sakuna, na ayon sa kanya ay nakuha sa loob ng luma at kupas na bag ni Danica. Ramdam ni Danica ang bigat ng kanyang tiyan. 7 buwan na ang bata sa loob niyon. Humahapdi ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga taong dati ay niningitan siya. Pero ngayon ay tinitingnan siya na parang isang maruming basahan. Isang malakas na tulak mula sa isang gwardiya ang nagpadapa sa kanya sa makintab na sahig na gawa sa marmol. "Huwag! Ang anak ko!" Napasigaw si Danica habang mabilis na itinatukod ang kanyang mga kamay para hindi direktang bumagsak ang kanyang tiyan. Ngunit sa pagbagsak niyang yon, tumalsik ang kanyang bitbit na maliit na plastik na supot. Doon ay gumulong ang isang pirasong pandesal na matigas na at isang maliit na bote ng gamot na wala ng laman. Iyon lang ang tanging yaman niya sa araw na ito. Pumunta siya rito sa Quinto de Valmores dahil sa pangako ng libreng prenatal check-up at gatas para sa mga mahihirap na gwardiya at kanilang mga pamilya. Ang pundasyong sinabi ng yumaong asawa niyang si Efren na tutulong sa kanila. Pero hindi tulong ang natanggap niya, kundi isang bitag. "Tingnan ninyo, nagpapakawa-awa pa siya." Pagpapatuloy ni Veronica habang lumalapit sa kanya, ang takong ng sapatos nito ay tumutunog ng matalim sa sahig. Parang bawat hakbang ay saksak sa danggal ni Danica. Alam niyo bang 5 milyong piso ang nawawala sa pondo? At ang babaeng ito, ang babaeng pinagkatiwalaan nating manatili rito habang nagbubuntis, ang may paka na ng lahat. Hindi totoo yan. Pilit na tumayo si Danica kahit kumikirot ang kanyang balakang at nangangatog ang kanyang mga tuhod. Inayos niya ang kanyang sarili at tiningnan ng diretsyo sa mga mata si Veronica. "Pumunta ako rito dahil kailangan ko ng gamot para sa anak ko. 1 linggo na akong hindi kumakain ng maayos para lang may maipon akong pamasahe papunta rito. Sa tingin niyo ba, kung may 5 milyon ako, mantitiyaga ako sa matigas na pandesal na yan?" Nagkaroon ng bulungan sa paligid. May ilang tao na tila nag-alinlangan nang makita ang bote ng gamot na walang laman. Pero mabilis na kumilos si Veronica. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa lahat ang isang malabong video mula sa CCTV. Doon ay makikita ang isang babaeng kamukha ni Danica na mabilis na kumukuha ng sobre sa mesa ni Veronica. "Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Danica. Huwag mong gamitin ang pagbubuntis mo para makalusot sa krimen mo. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka sa asawa mong naglingkod ng tapat sa amin." Malamig na sabi ni Veronica. Ang banggit sa pangalan ng kanyang asawa ang nagpaapoy sa damdamin ni Danica. Si Efren ay namatay habang nagtatrabaho bilang security guard sa kumpanyang ito. Nagbuwis ng buhay para protektahan ang bodega ng mga Valmores mula sa mga magnanakaw. At ngayon, ang asawa ng bayaning yon ay tinatawag na kriminal sa mismong gusaling pinaglingkuran niya. "Huwag mong madungis-dungisan ang pangalan ni Efren!" sigaw ni Danica.
Ramdam niya ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak sa loob ng tiyan, tila nakikiramay sa kanyang galit. Alam niyo ang totoo, Ma'am Veronica? Alam niyo kung sino ang tunay na kumuha ng pera? Ginagawa niyo lang akong panakitbutas dahil alam niyo na wala akong kakayahan na lumaban. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Veronica bago siya bumulong, sapat lang para marinig ni Danica. Kahit mabulok ka pa sa kulungan, walang maniniwala sa'yo. Dahil sa mundong ito, ang salita ng isang Valmors ay batas at ang salita ng isang pulubi ay basura. Kasabay niyon ay ang malakas na wang-wang ng sasakyan ng pulis sa labas ng gusali. Pumasok ang dalawang opisyal at agad na nilapitan si Danica. Dalahin niyo na siya. Siguraduhin ninyong hindi siya makakatakas. Utos ni Veronica habang nagkukunwaring pinupunasan ng isang peking luha sa kanyang mata para sa mga kamera. Napakasakit para sa pundasyon na maranasan ang ganitong pagtataksil. Habang pilit na pinipinsala ng mga pulis ang kanyang mga braso para pusasan, lumingon si Danica sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa malaking portrait ni Leandro Valmores, ang may-ari ng lahat ng ito, na nakasabit sa dingding ng lobby. Isang lalaking hindi niya pa kailanman nakita ng personal, pero isang lalaking minsan na niyang tinulungan ng walang pag-aalinlangan sa isang madilim na eskinita, nung akala niya ay isa lamang itong pulubi. Hindi alam ni Danica kung nasaan ang lalaking yun ngayon, pero alam niya ang isang bagay. Ang kanyang dangal ay hindi kailanman mapoposan. Dalahin niyo ako kahit saan niyo gusto! Sigaw ni Danica habang hinihila siya palabas. Pero tandaan niyo ito. Darating ang araw na ang katotohanan ang mismo lulunod sa inyo sa kahihiyan. Habang isinasakay siya sa loob ng patrol car, isang maliit na bagay ang naiwan sa sahig ng lobby, malapit sa paanan ni Veronica. Yon ang maliit na bote ng gamot ni Danica. Sa ilalim ng bote, may nakadikit na maliit na papel na may sulat kamay ni Efren. Para sa kinabukasan ng ating anak. Huwag susuko, Danica. Tinapakan ni Veronica ang bote. Dinurog ito sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos, habang ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng bawat anggulo ng pagkakaaresto sa guapudong magnanakaw. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, isang lalaki ang kasalukuy yung nanonood ng live news feed. Si Leandro Valmores. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng sumisigaw sa screen. Isang pamilyar na mukha. Ang mukha ng babaeng nagbigay sa kanya ng 50 piso at isang pirasong pandesal noong gabing wala siyang kahit ano. Dahan-dahang tumayo si Leandro, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Veronica, hindi mo alam kung anong apoy ang sinindihan mo. 3 linggo na ang nakalilipas bago ang kaguluhang nangyari sa lobby ng Valmors Foundation. Ang ulan sa tapat ng simbahan ng Quiapo ay kasing lupit ng tadhana. Doon, sa ilalim ng isang sira-sirang waiting shed, nakaupo si Leandro Valmors. Ngunit hindi siya ang makapangyarihang bilyonaryo na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Siya ay si Andoy, isang lalaking may uban, madungis ang suot na t-shirt at may benda sa braso na punong-puno ng tuyong dugo. Nagpapanggap siya. Bilang bahagi ng kanyang lihim na investigasyon sa malawakang korupsyon sa loob ng sarili niyang kumpanya, pinili ni Leandro na maranasan ang buhay sa lansangan. Gusto niyang makita kung saan napupunta ang perang galing sa kanyang bulsa. Ngunit ng gabing yon, matapos siyang atakihin ng mga hindi kilalang lalaki na tila alam ang kanyang disguise, si Leandro ay literal na nag-aagaw buhay sa gutom at pagod. Kuya, ayos ka lang ba? Isang malambot at mahinang boses ang bumasag sa tunog ng ulan. Nag-angat ng tingin si Leandro. Isang babaeng nakasuot ng kupas na duster at may bitbit na maliit na payong ang nakatayo sa kanyang harapan. Si Danica.
Basang-basa ang kanyang mga paa sa tsinelas at ang kanyang kabilang kamay ay protektadong nakahawak sa kanyang nakaumbok na tiyan. Hindi sumagot si Leandro. Pinanood niya lang ang babae. Sanay siya sa mga taong lumalayo sa kanya dahil sa kanyang anyo. O kaya naman ay mga taong nagtatapon ng barya nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Pero si Danica ay kakaiba. Lumuhod ito ng bahagya para mapantayan ang kanyang paningin. Mukhang may lagnat ka, kuya. At itong sugat mo, kailangang malinisan. Muling sabi ni Danica. Binuksan ni Danica ang kanyang lumang pitaka. Mula roon, maingat niyang kinuha ang isang pirasong 50 piso. Yon ang kanyang huling pera, ang perang itinabi niya buong araw mula sa paglalabada, para sa napambili ng kanyang gatas at bitamina para sa sanggol. Ito na lang ang natitira sa akin ngayon. Pero mas kailangan mo ng pagkain kaysa sa akin. May karinderya pa sa kanto. Bukas pa sila. Bumili ka ng mainit na sabaw, sabi ni Danica habang iniaabot ang pera. Nang makita niyang tila nag-aalinlangan ang lalaki, ngumiti siya ng bahagya. Huwag kang mag-alala. Sabi ng asawa ko bago siya mawala, ang pagtulong sa kapwa ay hindi utang, kundi isang pamana. Anak ko ang magmamana ng kabutihang gagawin ko ngayon. Kinuha ni Leandro ang pera. Ramdam niya ang init ng kanyang palad laban sa malamig na papel. Sa buong buhay niya, libu-libong piso na ang ibinigay niya sa mga charity. Pero iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang tunay na bigat ng pera. 50 piso. Isang halagang barya lang para sa kanya, pero buhay para sa babaeng ito. Salamat, tanging naisagot ni Leandro. Walang anuman, kuya. Sana ay guminhawa ang pakiramdam mo. Huling sabi ni Danica bago ito naglakad palayo, sumusuong sa ulan nang walang bitamina pero may dalisay na puso. Sa kasalukuyan, sa loob ng malamig at madilim na selda ng police station, nakaupo si Danica sa isang sulok. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang mga buto. Wala siyang ibang kasama kundi ang dilim at ang paulit-ulit na boses ni Veronica sa kanyang isipan. Ang salita ng isang pulubi ay basura. Anak, patawarin mo si nanay. Bulong ni Danica habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sabi ko magiging proud ka sa akin. Pero ngayon, baka sa kulungan ka pa isilang. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Efren. Naalala niya ang kanyang pangako na pananatilihing malinis ang kanilang pangalan. Ngunit paano niya lalabanan ang isang dambuhala? Paano siya paniniwalaan ng mundo kung ang kalaban niya ay ang mismong mga taong may hawak ng mikropono at kamera? Samantala, sa loob ng kanyang penthouse, nakatayo si Leandro sa harap ng malaking bintana na nakaharap sa mga ilaw ng lungsod. Sa kanyang mesa ay nakapatong ang kanyang tablet. Nakapos ang video sa mukha ni Danica. Ang mukha ng babaeng sumisigaw ng katarungan habang kinakaladkad ng mga pulis. May pumasok na isang lalaki, si Mark, ang kanyang pinagkakatiwalaang secretary. Sir, nakuha na namin ang impormasyon. Si Danica Flores ay biyuda ni Efren Flores, isa sa mga security guard natin na namatay noong nakaraang taon habang pinoprotektahan ang Warehouse 4. Ang record niya sa foundation ay malinis, hanggang sa lumabas ang bintang ni Madam Veronica ngayong umaga. Ulat ni Mark. Kinuha ni Leandro ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang suit. Binuksan niya ang isang lihim na lagayan sa loob nito. Doon, nakatupi pa rin ang 50 pisong ibinigay ni Danica 3 linggo na ang nakalilipas. Hindi niya ito ginastos. Ginawa niya itong paalala na mayroon pang mga taong marangal sa mundong puno ng dumi. Madam Veronica is playing a very dangerous game. Malamig na sabi ni Leandro. Lumingon siya kay Mark.
Gusto niyong gumamit ng scapegoat para pagtakpan ng 5 milyong nawawala? Sige, hayaan nating isipin niya na nagtagumpay siya. Anong plano niyo, sir? Ilalabas na ba natin si Danica? Tanong ni Mark. Hindi pa. Kung ilalabas ko siya ngayon, sasabihin lang ng mga tao na binayaran ko ang biktima o kaya ay naawa lang ako. Ang kailangan ni Danica ay hindi awa, kundi katarungan. At ang kailangan ni Veronica ay ang mahulog sa sarili niyang hukay. Humigpit ang hawak ni Leandro sa kanyang baso ng whiskey. Mark, bantayan niyo si Danica sa loob. Siguraduhin ninyong hindi siya masasaktan ng sinuman. At alamin mo kung sinong abogado ang kasabwat ni Veronica. Sisiguraduhin kong sa oras na matapos ito, hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila, kundi ang lahat ng dangal na ipinagmamalaki nila. Sa loob ng selda, nanginginig si Danica sa ginaw. Pero sa kabilang panig ng lungsod, ang leon ay nagising na. At ang 50 pisong ibinigay niya sa ulan ay magiging mitya ng isang apoy na lalamon sa kasinungalingan ng mga Valmores. Sa loob ng isang eksklusibong restaurant sa Makati, malayo sa ingay at baho ng presinto, prenteng nakaupo si Veronica Salcedo habang humihigop ng mamahaling wine. Sa harap niya ay ang kanyang tapat na kasabwat si Ate Tomas Araneta. Ang lamesa nila ay puno ng mga dokumentong may mga pulang marka, ang mga ebidensya ng unti-unting pagkabulok ng pondo ng Valmores Foundation. Sigurado ka ba na sapat na ang video na yon, Veronica? Leandro is not a fool. Kapag nalaman niyang sadyang inilagay ang sobre sa bag ng babaeng yon, tayong dalawa ang yari. Seryosong paalala ni Tomas habang inaayos ang kanyang salamin. Tumawa na mapait si Veronica. Tomas, masyado kang kabado. Nakita mo naman ang reaksyon ng publiko, di ba? Galit na galit sila sa magnanakaw na Go-Apudo. In modern times, the trial by publicity is faster than any court case. At isa pa, sino ba si Danica Flores? Isang mahirap na walang kakayahang kumuha ng matinong abogado. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa akin? Ibinaba ni Veronica ang kanyang baso at nagpatuloy. Kailangan natin ng scapegoat para sa 5 milyong kinuha natin sa pondo para sa construction ng housing project. Ang audit ni Leandro ay gaganapin sa susunod na buwan. Kapag napatunayan natin si Danica ang may sala, ang lahat ng tamhut o kakulangan ay ibibintang natin sa kanya. Sasabihin nating matagal na siyang nagnanakaw sa atin. Pero ang asawa niya ay si Efren. He was a hero in this company. Sabi ni Tomas. Precisely! Sagot ni Veronica na may kasamang kislap sa mga mata. Dahil asawa siya ng isang hero, mas malakas ang impact ng pagtataksil niya. People hate it when a good name is dragged through the mud by someone close. Mas lalo siyang kasusuklamang ng mga Valmores. Samantala sa loob ng masikip na selda, ibinigay ng isang pulis kay Danica ang kanyang mga gamit na kinuha kanina. Ang kanyang luma at kupas na bag ay tila hinalugog ng maigi. Pagbukas niya rito, tiningnan niya ang kanyang mga personal na gamit. Wala na ang kanyang huling bariya at durog na rin ang botel, yan ang gamot na natitira. Ngunit, sa ilalim ng isang lihim na bulsa ng bag, may isang bagay na hindi napansin ng mga pulis o ni Veronica. Isang maliit na notebook na may itim na cover luma at may mga mansa ng langis. Iyon ang notebook ni Efren. Nangginig ang mga kamay ni Danica habang binubuksan ang mga pahina. Hindi ito diary. Ito ay mga logbook ng mga delivery na tinanggap ni Efren noong siya ay guard pa sa Warehouse 4. Maraming mga numero, petsa at mga pirma. Sa pinakahuling pahina, may isang maikling sulat si Efren na tila isinulat ng mabilisan. Danica, kung may mangyari man sa akin, huwag mong ibibigay ang notebook na ito kahit kanino. May mga bagay na hindi tama sa warehouse. Ang mga pangalang nakapirma rito, sila ang kumukuha ng hindi sa kanila.
Itabi mo ito para sa seguridad niyo ng anak natin. Napatigil ang paghinga ni Danica. Nung mamatay si Efren sa isang accident sa warehouse, akala niya ay dahil lamang sa malas. Ngunit na yon, habang binabasa ang babala ng asawa, unti-unting nabubuo ang isang nakakatakot na hinala. Hindi lang siya biktima ng isang pagkakataon. Biktima siya ng isang sistemang matagal nang pinoprotektahan ni Veronica. Efren, ano ba itong iniwan mo sa akin? Bulong ni Danica habang itinatago ang notebook sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang selda. Isang lalaking nakasuot ng barong ang tumayo sa harap ng rehas. Si Ate Tomas Araneta. Mrs. Flores, bati ni Tomas na may plastic na naiti. Narito ako para bigyan ka ng isang pagkakataon, isang paraan para makalabas ka rito at makapagsimulang muli kasama ang iyong anak. Tumingin si Danica sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Anong kailangan niyo? Simple lang, pirmahan mo ang dokumentong ito. Isang confession na nagsasabing kinuha mo ang pera dahil sa kahirapan. Kapag pinirmahan mo ito, hindi na kami magsasampa ng kaso. Bibigyan ka ni Madam Veronica ng sapat na pera para lumuwas ng probinsya at mamuhay ng tahimik. Isipin mo ang anak mo, Danica. Gusto mo bang isilang siya sa loob ng kulungan? Tinitigan ni Danica ang ballpen at ang papel. Iyon na ang kanyang kalayaan. Isang pirma lang at tapos na ang hirap niya. Ngunit naalala niya ang sulat ni Efren. Naalala niya ang danggal na itinuro sa kanya ng asawa. Kung pipirmahan ko ito, ibig sabihin ay tinatanggap ko ang kasala nang hindi ko ginawa. Mahinang sabi ni Danica. Ito ay para sa survival, Danica. Walang nakikinig sa katotohanan ng isang mahirap, sagot ni Tomas. Dahan-dahang tumayo si Danica at hinarap ang abogado. Maaaring wala akong pera, Ate Araneta. Maaring basura ang tingin niyo sa akin. Pero ang dangal ko at ang pangalan ng asawa ko ay hindi niyo mabibili. Sabihin niyo kay Veronica, hindi ako pipirma. Kahit dito pa ako mabulok, hindi ko pipigyan ng dahilan ang anak ko na ikahiya ang kanyang ina. Nagdilim ang mukha ni Tomas. Napakagaspang ng loob mo. Huwag kang iiyak sa amin kapag naramdaman mo na ang bagsik ng mga Valmores. You just signed your own death warrant, Danica. Habang naglalakad palayo ang abogado, naiwang mag-isa si Danica sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa takot. Hinawakan niya ang notebook ni Efren sa kanyang dibdib. Ang patibong ni Veronica ay maaaring nakalatag na. Pero hindi nila alam na ang basura na tinutukoy nila ay may hawak na apoy na kayang sumunog sa kanilang buong kaharian. Ang bawat kalansing ng notification sa cellphone at ang bawat headline sa balita ay tila mga latigo na humahagupit sa pagkatao ni Danica. Hindi pa man siya nahatulan ng hukuman, hinatulan na siya ng publiko. Ang video na sadyang pinutol ni Veronica ay naging viral. Kumalat ito na parang wildfire sa social media. Ang tawag sa kanya ng mga tao, ang biyudang walang utang na loob. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para ikulong siya ng matagal at dahil sa isang misteryosong tawag na natanggap ng hepe ng pulisya. Pansamantalang pinalaya si Danica habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ngit ang paglabas niya sa presinto ay hindi naging kalayaan. Ito ay naging pasimula ng isang mas masakit na paghihirap. Pagdating niya sa kanyang inuupahang maliit na kwarto sa isang siksikang eskinita sa Tondo, bumulaga sa kanya ang kanyang mga gamit. Ang kanyang luma at punit-punit na kutsyon, ang kanyang mga damit na nakalagay sa sako, at ang kaisa-isang litrato nila ni Efren ay nakatambak sa labas ng pinto, nababasa ng ambon. Aling Marta, bakit po nasa labas ang mga gamit ko? Tanong ni Danica. Ang boses niya ay gumaralgal habang hinihimas ang kanyang tiyan.
Lumabas ang kanyang landlady na si Aling Marta. May dalang walis at ang mukha ay puno ng pandidiri. Huwag mo na akong tanungin, Danica. Napanood ko ang balita. Ayoko nang magnanakaw sa pamamahay ko. Baka pati ang maliit kong ipon ay madiskubre mo at itakbo. Aling Marta, hindi po totoo yun. Pinagbitangan lang po ako. Iyan ang laging sabi ng mga nahuhuli. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga tanod. Ayokong madamay ang pangalan ng paupahan ko sa iskandalunyo ng mga Valmors. Padabog na isinara doon ni Aling Marta ang pinto at iniwan si Danica sa gitna ng maruming eskinita. Bit-bit ang kanyang mga sako ng gamit. Naglakad si Danica sa ilalim ng ulan. Bawat kanto na kanyang madaanan, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa palengke, narinig niya ang mga bulungan. Iyan yung babae sa balita, di ba? Yung nagnakaw sa fund ng mga ulila? Napakawalang hiya, buntis pa naman, sabi ng isang tindera. Isang grupo ng mga kabataan ang dumaan at tumawa. Oy, magnanakaw! Saan mo itinago ang 5 milyon? Balato naman dyan! Yumuko si Danica. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Ang hiya o kahihiyan ay tila isang mabigat na kadina na pumipigil sa kanya na itaas ang kanyang ulo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na siya ang biktima. Pero sino ang maniniwala sa isang babaeng basang-basa, walang bahay, at tinakwil ng lipunan? Wala siyang matuluyan. Ang mga dati niyang kaibigan ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang mga kamag-anak sa probinsya ay malayo at wala ring maibibigay na tulong. Sa huli, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa tanging lugar na kanyang alam na laging bukas para sa lahat, ang simbahan ng Quiapo. Doon, sa gilid ng simbahan, sa mismong waiting shed kung saan niya tinulungan ang pulubing si Leandro, inilatag ni Danica ang kanyang sako. Naupo siya sa malamig na semento. Yakap-yakap ang kanyang tuhod, habang ang notebook ni Efren ay nakatago sa loob ng kanyang damit. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng tinapay na ibinigay sa kanya ng isang deboto kanina. Hinati niya ito sa 2, ngunit hindi niya makain. Anak, pasensya ka na, bulong ni Danica habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Gutom ka na ba? Pasensya ka na kung dito tayo matutulog sa kalsada. Pero tandaan mo ito. Kahit wala tayong makain, kahit wala tayong bubong sa itaas ng ating ulo, hindi kailanman magiging madumi ang kamay ng nanay. Hindi kita palalakihin gamit ang pera ng ibang tao. Umiyak si Danica ng tahimik. Ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa tunog ng ulan at ng mga sasakyan. Marangal ang tatay mo, anak. At kahit anong gawin nila, hindi nila mababago ang katotohanan yon. Lalaban si nanay. Lalaban tayo. Hindi niya alam na sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na SUV na may tint na bintana, may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya. Si Leandro. Kanina pa siya nakasunod. Nakita niya ang pagpapalayas kay Danica. Nakita niya ang pangungutya ng mga tao sa palengke. At nakita niya ang pagtanggi ni Danica na humingi ng limos sa mga dumadaan kahit halatang nanghihina na siya. Sir, sapat na po ba ang nakita niyo? Tanong ni Mark, ang kanyang assistant. Gusto niyo na bang sunduin natin siya? Baka mapano ang sanggol sa ganyang kalagayan. Huminga ng malalim si Leandro. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato dahil sa mundo ng negosyo, ay tila muling kumikirot. Ngunit alam niya ang laro ni Veronica. Kung kukunin niya ngayon si Danica, gagawing dahilan yon ni Veronica para sabihing may relasyon ang dalawa at mas lalong masisira ang kredibilidad ni Danica sa korte. Hindi pa, Mark. Sagot ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hayaan nating matulog siya rin ngayong gabi.
Pero tawagan mo ang parish office ng simbahan. Mag-donate ka ng malaking halaga ng anonymous at sabihin mo siguraduhin nilang may mainit na pagkain at kumot ang lahat ng natutulog sa labas ng simbahan ngayong gabi. Lalo na ang babaeng buntis. Tumingin si Leandro sa notebook ni Efren na nakita niyang mahigpit na yakap ni Danica kanina. Veronica thinks she has buried Danica in the mud. She doesn't know that some diamonds shine brighter the more you bury them in the dirt. Habang unti-unting nakakatulog si Danica sa lamig, naramdaman niya ang isang mainit na kumot na ipinatong sa kanya ng isang madre. At sa kanyang panaginip, narinig niya ang boses ni Efren. Konting tiis na lang, Danica. Malapit na ang liwanag. Sa gitna ng sikat ng araw sa Makati, ang Valmore's Tower ay tila isang dambuhalang kristal na sumasalamin sa kapangyarihan. Wala na ang madungis na andoy. Ang lalaking bumaba mula sa itim na Mercedes-Benz ay suot ang isang sadyang tinahing charcoal gray suit. Ang kanyang buhok ay maayos ng pagkakaayos at ang kanyang mga mata ay kasing talas ng labaha. Si Leandro Valmores ay nagbabalik. Good morning, Chairman! Ang bati ng mga empleyado na halos magkandara pa sa pagyuko habang naglalakad siya sa lobby. Agmismang lobby kung saan hiyang-hiya na kinalankad si Danica ilang araw lang ang nakalilipas. Hindi tumitigil si Leandro hanggang sa marating niya ang kanyang opisina sa pinakamataas na palapag. Doon, naghihintay na si Veronica Salcedo. May hawak na plaka at isang matamis na ngiti na tila walang bahid ng dumi. Leandro! Salamat sa Diyos at ligtas ka! Bungad ni Veronica. Akmang yayakapin ang pinsan pero bahagyang umiwas si Leandro. Balita namin ay naaksidente ka sa probinsya. Nag-alala kami ng husto. Pero huwag kang mag-alala habang wala ka. Naging maayos ang pagpapatakbo ko sa foundation. Sa katunayan, nahuli na namin ang tao nagnanakaw sa pondo. Ibinaba ni Leandro ang kanyang briefcase at naupo sa kanyang swivel chair. Ah, yes, the pregnant woman, Danica Flores. Oo, pinsan. Napakawalang hiya niya, di ba? Pagpapatuloy ni Veronica, hindi napapansin ang lamig sa boses ni Leandro. Asawa pa naman siya ng dati nating guard. Ginamit niya ang kanyang kalagayan para makakuha ng awa, pero buti na lang at naging mapagmatyag ako. Narito ang report tungkol sa 5 milyong tamhot. Lahat ay itinuro siya. Inabot ni Leandro ang folder, pero hindi niya ito binuksan. Tinitigan niya si Veronica ng diretso sa mata. 5 million pesos is a lot of money for a woman who can't even afford a bottle of prenatal vitamins, Veronica. Hindi ba nakakapagtaka na wala tayong nakitang kahit anong luho sa kanya? Walang bagong gamit? Walang deposito sa bangko? Wala! Bahagyang napatigil si Veronica, pero mabilis siyang nakabawi. Siguro ay itinago niya sa probinsya. O baka naman ipinangsugal ng asawa niya bago mamatay. You know how these people are, Leandro. Mapera lang sa paningin, pero bulok ang kalooban. Is that so? Numiti ng tipid si Leandro. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. By the way, nasaan ang original CCTV footage ng lobby? Ang nakita ko lang sa balita ay ang edited version. iyon ba? May technical glitch daw, sabi ng IT team, kaya ang cellphone video lang ang nasalba. Mabilis na sagot ni Veronica. Pero sapat na yun, di ba? Huling-huli siya sa akto. Technical glitch, I see. Tumayo si Leandro at lumakad papunta sa bintana. Sabi ni Ate Araneta, tumanggi raw si Danica na pirmahan ang confession kapalit ng pera at kalayaan. Bakit kaya? Kung ako ang nasa posisyon niya, kukunin ko na ang pera at tatakas. Dahil matigas ang ulo niya. Gusto niyang magmalinis kahit huli na. Inis na sabi ni Veronica. Humarap si Leandro. Ang kanyang aura ay biglang bumigat.
dahilan upang mapaurong ng bahagya si Veronica. O baka naman dahil wala siyang dapat ikumpisal. Veronica, I spent the last few weeks in the streets. I saw how people survive. And I met a woman who gave her last 50 pesos to a stranger because she believed in pamana ng kabutihan. Do you think that kind of woman would steal from orphans? Namutla si Veronica. Anong ibig mong sabihin? Nothing. Muling bumalik ang kalmado, ngunit nakakatakot na muka ni Leandro. You may go, Veronica. I want to review the warehouse logs from last year. I heard there were some discrepancies before Efren Flores died. Gusto kong malaman kung may kinalaman yun sa kasalukuyang problema ng foundation. Nang lumabas si Veronica sa opisina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad niyang tinawagan si Tomas. Tomas! May alam si Leandro. Mukhang hindi aksidente ang pagkawala niya. Maglinis ka ng mga papeles sa warehouse 4 na yun din. Sa loob ng opisina, pumasok si Mark. Sir, tama po kayo. Tumanggi si Danica sa suhol. At heto po ang nakuha naming impormasyon mula sa ospital. Ang sanggol, mahina ang tibok ng puso dahil sa stress at gutom. Bariing napapikit si Leandro. Ang kanyang kamao ay bumaba ng malakas sa mesa. Prepare the gala, Mark. Gawin nating en grande. Invite the press, the board members, and everyone who shared that video. I want them all to see the charity of the Valmores. And Danica, sir? Hayaan mo siyang manatili sa simbahan muna. Mas ligtas siya roon kaysa sa atin sa ngayon. Pero Mark, padalhan mo siya ng pinakamahusay na doktor. Sabihin mo ay outreach program ng parokya. Siguraduhin mong ligtas ang bata. Tiningnan ni Leandro ang 50 piso sa kanyang mesa. The lion is back in the den, and I will hunt down every rat that tried to poison my name. And the woman who saved me. Gabi na. Ngunit ang loob ng simbahan ng Quiapo ay puno pa rin ng bulong ng mga panalangin at amoy ng natutunaw na kandila. Sa isang sulok ng mahabang bangko, nakahiga si Danica. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang sako ng mga gamit. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng matutulis na takong na humahagupit sa sahig na gawa sa tisa. Kahit hindi lumingon si Danica, alam niya ang amoy ng mamahaling pabango na yon. Isang amoy na hindi nababagay sa loob ng bahay ng Diyos. Napakaganda namang tagpo nito. Ang dakilang martir na tutulog sa paanan ng altar. Ang boses ni Veronica ay puno ng sarkasmo. Dahan-dahang bumangon si Danica. Hinihimas ang kanyang sumasakit na likod. Anong ginagawa niyo rito, Madam Veronica? Hindi ba't bawal ang mga makasalanan sa harap ng dambana? Nagdilim ang mukha ni Veronica. Pero mabilis siyang ngumiti ng plastic. Sinanyasan niya ang kanyang bodyguard na ilapag ang isang itim na suitcase sa tabi ni Danica. Pagbukas nito, bumulaga ang mga bundle ng tig-1,000 piso. Halos sumakit ang mata ni Danica sa dami ng pera. Perang kayang bumili ng isang disenteng bahay at kinabukasan para sa kanyang anak. 1,000,000 piso, Danica. Bulong ni Veronica. Lumapit siya at hinawakan ng balikat ng Go Apudo. 1,000,000 kapalit ng isang pirma. Pirmahan mo lang ang confession na inihanda ni Ati Araneta. Sabihin mo na ikaw ang nagnakaw sa pondo at may mga kasabwat ka sa warehouse na matagal ng patay. Pagkatapos niyon, malaya ka na. Ihahatid ka namin sa pier, may ticket ka na papuntang Visayas, at hindi ka naguguluhin ng mga Valmores. Tinitigan ni Danica ang pera. Kumalam ang kanyang sikmura. Naalala niya ang sinabi ng doktor kanina tungkol sa mahinang tibok ng puso ng kanyang anak. Sa perang ito,
makakabili siya ng pinakamasustansyang pagkain, makakapangalak siya sa pinakamagandang ospital, at hindi na kailanman matutulog sa kalsada ang kanyang sanggol. Bakit niyo ito ginagawa? Tanong ni Danica. Ang kanyang boses ay paos. Kung sigurado kayo ako ang nagnakaw, bakit kailangan niyo pa akong bayaran para umamin? Naiinis si Veronica at bahagyang humigpit ang hawak sa balikat ni Danica. Dahil bumalik si Leandro at ang pinsan ko ay isang taong masyadong mapaghanap ng ebidensya. Ayokong magtagal pa ang kasong ito. Gusto ko nang matapos ang ingay ng media. Kunin mo na ang pera, Danica. Huwag kang tanga. Isipin mo ang anak mo. Gusto mo bang lumaki siyang palaboy? Gusto mo bang ituro sa kanya na ang nanay niya ay nabulok sa kulungan dahil sa pride? Ang salitang anak ang bumasag sa pag-aalinlangan ni Danica. Tumingin siya kay Veronica at pagkatapos ay sa suitcase. Dahan-dahang iniabot ni Danica ang kanyang kamay sa pera. Huminga ng maluwag si Veronica. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Ngunit sa halip na kumuha ng bundle, marahas na isinarado ni Danica ang suitcase. Muntik nang maipit ang mga daliri ni Veronica. "Hindi!" matigas na sabi ni Danica. "Ano?" sigaw ni Veronica. Sabi niyo, isipin ko ang anak ko. Yan mismo ang ginagawa ko. Tumayo si Danica. Kahit nanginginig ang kanyang mga binti sa panghihina. Paano ko ituturo sa anak ko ang katapatan kung ang pundasyon ng buhay niya ay galing sa kasinungalingan? Paano ko siya palalakihin na may danggal kung ang gatas na ipapadede ko sa kanya ay binili ng perang pambusal sa katotohanan? Kinuha ni Danica ang suitcase at buong lakas na itinulak ito palayo. Dahilan upang bumagsak ito sa sahig at bumukas, nagkalat ang mga pera sa paanan ng mga rebulto ng santo. "Dangal ko ang itataya ho rito, Veronica, hindi ang pera mo." Ang boses ni Danica ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Maaaring wala akong pambili ng gamot na yon, pero hindi kailanman magiging anak ng magdanakaw ang bata sa sinapupunan ko. Dahil ang nanay niya, hindi kailanman yumuko sa isang katulad mo." Namula sa galit si Veronica. Dinuro niya si Danica. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nabaliw. "Napakagago mo! Akala mo ba ay ililigtas ka ni Leandro? Akala mo ba ay pakikinggan ka niya? Isang basura ka lang sa paningin ng mga Valmors. Pagkatapos ng gala sa susunod na linggo, sisiguraduhin kong sa kangkungan kapupulutin." Lumabas na kayo sa simbahan. Mahinahong sabi ni Danica habang itinuturo ang pinto. Dahil kahit gaano kamahal ang pabango nyo, hindi nito kayang itago ang amoy ng nabubulok niyang konsensya. Padabog na umalis si Veronica. Iniwan ang mga nagkalat na pera na tila mga dumi sa sahig. Nang mawala sila, biglang nanghina si Danica at napaupo sa bangko. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ramdam ang matinding kirot. Kunting tis na lang, baby. Kunti na lang. Bulong niya habang pumapatak ang kanyang mga luha. Hindi niya alam sa likod ng isang malaking poste, isang anino ang kanina pa nakikinig. Si Mark ang assistant ni Leandro. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telpon at tinawagan ang kanyang amo. "Sir, tama po kayo. Hindi siya natukso. Tinanggihan niya ang 1,000,000 sa harap ni Veronica." Ulat ni Mark. Sa kabilang linya, narinig ang isang mahabang buntong hininga ni Leandro. Isang halo ng relief at paghanga. "Ihanda mo ang lahat, Mark. Sa gabing ito, ilipat mo si Danica sa isang ligtas na bahay. Huwag mo siyang hahayaang magtagal pa sa kalsada. At sabihin mo sa mga doktor, do whatever it takes to save the baby. Ang babaeng yan, siya ang mapapabagsak sa kaharian ni Veronica." Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay laban na para sa kaluluwa ng pamilya Valmors. Matapos ang mainit na paghaharap nila ni Veronica, tila naubos ang lahat ng natitirang lakas ni Danica.
Napasangdal siya sa malamig na pader ng simbahan habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Ang huling narinig niya ay ang banayad na tinig ng isang madre na tumatawag sa kanyang pangalan bago tuluyang nawala ng malay ang kanyang mundo. Nang muling idilat ni Danica ang kanyang mga mata, hindi na ang matigas na bangko ng simbahan ang kanyang nararamdaman. Nakahiga siya sa isang malambot na kama na may malinis at mabangong puting kumot. Ang paligid ay hindi na amoy kandila at ulan, kundi amoy ng sariwang hangin at kaunting antiseptic. "Gising ka na pala, Hija?" Isang malumanay na boses ang narinig niya. Isang matandang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse ang lumapit sa kanya. "Nasa ligtas kang lugar, Danica. Huwag kang matakot." Nasaan po ako? Ang anak ko? Kumusta ang anak ko? Agad na tanong ni Danica, pilit na bumabangon kahit nahihilo pa rin. Huminahon ka. Maayos ang lagay ng baby. Mahina lang ang tibok ng puso niya dahil sa pagod at gutom mo. Pero nabigyan ka na namin ng IV fluids at vitamins. Paliwanag ng nurse. Nasa isang private clinic ka, bahagi ito ng outreach program para sa mga biktima ng pang-aapi na tinutulungan ng parokya. Tumingin si Danica sa paligid ng maliit ngunit napaka-komportableng silid. Hindi siya makapaniwala. "Sino po ang nagbabayad para rito? Wala po akong pera. Baka po si Madam Veronica ito." Umiling ang nurse habang inaayos ang una ni Danica. "Hindi, Hija. Isang anonymous na donor ang sumasagot sa lahat. Ang utos niya ay siguraduhing magiging malakas ka at ang iyong anak. Kumain ka muna ng mainit na sopas." Habang kumakain, hindi mawala sa isip ni Danica kung sino ang misteryosong tagapagtanggol na ito. Naalala niya ang notebook ni Efren na mahigpit niyang hawak bago siya nawala ng malay. Agad niyang kinapa ang kanyang tabi. Nandoon pa rin ang kanyang bag at sa loob niyon, ligtas ang notebook. Isang malalim na hininga ng relief ang pinakawala ni Danica. Yun na lamang ang tanging alas niya laban kay Veronica. Pagkalipas ng ilang oras, habang nagpapahinga si Danica, dumating ang isang doktor para sa kanyang ultrasound. Sa unang pagkakataon, narinig ni Danica ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng kanyang anak sa monitor. Dub-dub, dub-dub, dub-dub. Tumulo ang mga luha ni Danica. Yon ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang bawat tibok ay tira nagsasabing, "Laban tayo, nanay. Narito pa ako." "Salamat sa Diyos. Salamat," bulong niya. Sa labas ng silid, nakatayo sa isang madilim na pasilyo si Leandro. Nakasilip siya sa maliit na salamin ng pinto. Pinapanood ang tagpong yon. Nakita niya ang bawat luha ni Danica at ang bawat ngiti nito habang nakikinig sa tibok ng puso ng sanggol. Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang salamin ng pinto. Tila hinahaplos ang pisingi ni Danica mula sa malayo. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit sa kanyang pamilya. Ngunit punong-puno rin ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag para sa babaeng ito. "Leandro," bulong ni Mark na lumapit sa kanya. Nakahanda na ang lahat para sa gala sa susunod na linggo. Ang press, ang board members, at ang mga dokumentong galing sa Warehouse 4. Pero sigurado ka ba na isasama mo si Danica? Masyadong delikado para sa kanya at sa bata ang ganyang ingay. Hinarap ni Leandro si Mark. Ang kanyang mga mata ay determinasyon ang mababanaag. Kailangang nandoon si Danica, Mark. Hindi lang para patunayan na wala siyang sala, kundi para kunin ang danggal na ninakaw sa kanya sa harap ng lahat. Siya ang biktima. Siya rin ang dapat maging tagumpay. Pero sir, alam mo namang hindi titigil si Veronica. Baka kung anong gawin niya kapag nalaman niyang itinatago natin ang ebidensya. Babala ni Mark.
Hayaan mo siyang sumubok. Malamig na sagot ni Leandro. Gusto niyang maging direktor ng foundation? Sige, ibibigay ko sa kanya ang stage na gusto niya. Pero sisiguraduhin kong yon na ang huling pagkakataon na makakatapak siya sa kahit anong pag-aari ng mga Valmors. Bumalik ang tingin ni Leandro kay Danica sa loob ng silid. Nakita niyang dahan-dahang itinatago ni Danica ang notebook ni Efren sa ilalim ng unan. Mark, bantayan niyo ang notebook na yon. Yun ang susi na hindi ko akalaing meron siya. Mukhang mas matalino si Efren Flores kaysa sa inaakala ni na Veronica, sabi ni Leandro. Umalis si Leandro sa klinik nang hindi nagpapakita kay Danica. Ayaw niyang mabigla ito. Gusto niyang sa oras na magkita silang muli, ang lahat ay nasa ayos na. Wala nang dumi, wala nang kasinungalingan. Naiwang mag-isa si Danica, nakatingin sa kisame ng silid. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Tila may isang aninong nagbabantay sa kanya sa dilim. Kung sino ka man na tumutulong sa amin, salamat. Bulong ni Danica bago siya tuluyang nakatulog ng mahimbing. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Nangangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Lumipas ang 3 araw sa loob ng ligtas na klinika. Dahil sa maayos na pagkain at sapat na pahinga, unti-unting bumalik ang sigla sa mga mata ni Danica. Ngunit habang lumalakas ang kanyang katawan, lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili na lamang sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito, habang ang kanyang pangalan ay patuloy na dinudumihan sa labas. Isang hapon, habang nanonood ng balita sa maliit na telebisyon sa loob ng silid, nakita ni Danica si Veronica. Nakasuot ito ng isang napakagandang kulay asul na gown, pinaliligiran ng mga reporter sa harap ng isang engrandeng hotel sa Makati. Abangan po ninyo ang aming Gala of Hope na yung darating na Biyernes. Ang nakangiting pahayag ni Veronica sa screen. Dito natin ipapakita na sa kabila ng mga pagtataksil na naranasan ng Valmors Foundation mula sa mga taong tinulungan nito, ang aming pagkawang gawa ay hindi titigil. Iimbitahan din natin ang publiko para saksihan ang ating pagpapatawad sa mga nagkasala. Napahawak ng mahigpit si Danica sa kanyang kumot. Alam niyang ibig sabihin yun. Pagpapatawad? Yon ay isang bitag. Gusto ni Veronica na gamitin siya bilang halimbawa ng isang makasala ng pinatawad para lalong magmukhang santo ang pundasyon habang ang katotohanan ay nananatiling nakabaon. Kinuha ni Danica ang notebook ni Efren mula sa ilalim ng kanyang unan. Binuksan niya ang mga pahinang puno ng sulat kamay ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya ito binasa. Inaral niya ang bawat detalye. Warehouse 4, Code V, S500, Ghost Delivery, August 14. VS, bulong ni Danica. Veronica Salcedo. Napagtanto ni Danica na ang 5 milyong nawawala ngayon ay hindi ang unang pagkakataon. Matagal na itong ginagawa ni Veronica at ang asawa niyang si Efren ang nakatuklas nito. Kaya ba siya namatay? Kaya ba tinawag na accident ang pagkakahulog na mabibigat na kahon sa kanya? Efren, ikaw ang biktima rito, hindi lang ako, sabi ni Danica. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ginamit nila ang buhay mo at ngayon ay gagamitin nila ang dangal ko. Hindi ako papayag. Tumayo si Danica at tinawag ang nurse. Nurse, maaari ko bang makuha ang aking mga damit? Yung damit na suot ko noong dumating ako rito. Bakit, Hija? Kailangan mo pang magpahinga, sagot ng nurse. Kailangan ko nang lumabas. Meron akong kailangang tapusin, matigas na sabi ni Danica. Habang inihahanda ni Danica ang kanyang sarili, isang sorpresa ang dumating. Isang malaking box ang iniwan sa pintuan ng kanyang silid. Walang pangalan ng sender, tanging nakasulat lang ay
para sa katarungan. Sa loob niyon ay isang simple ngunit napaka-eleganteng itim na maternity dress na gawa sa seda. Kasama rin ang isang maliit na card. Huwag kang matakot sa liwanag ng mga kamera. Ang katotohanan ang pinakamaningning na hiyas. Naramdaman ni Danica ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Alam niyang may isang taong nanonood at nagbabantay sa kanya. Hindi niya alam kung sino, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa kabilang panig ng lungsod, sa opisina ni Leandro, tinitingnan niya ang CCTV feed ng klinika. Nakita niyang isinusukat ni Danica ang damit. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktimang umiiyak. Ito ay mukha ng isang palaban. She's ready, Mark. Sabi ni Leandro habang hinihitit ang kanyang sigarilyo. Sir, sigurado po ba kayo rito? Sa oras na pumasok si Danica sa gala, magkakagulo ang lahat. Baka hindi makayanan ng baby ang tensyon. Pag-aalala ni Mark. I trust her, Mark. At nandoon ako. Walang sinumang makakagalaw sa kanya hanggat nasa loob siya ng gusali ko. Sagot ni Leandro. Gusto ni Veronica ng isang show? Ibibigay natin ang pinakamalaking finale na hindi niya malilimutan. Inilabas ni Leandro ang notebook na katulad ng hawak ni Danica. Isang kopya na nakuha niya mula sa mga file ni Efren sa Warehouse 4 na kanyang lihim na pina-audit. Veronica thought she could silence a dead man. She forgot that the wife of that man is still alive and she's carrying the future of the Valmores. Ang Biyernes ay mabilis na lumapit. Ang Gala of Hope ay hindi na lang magiging isang pagtitipon ng mga mayayaman. Ito ay magiging isang arena. At si Danica Flores, ang go-apudong itinuring na basura, ay maglalakad sa gitna niyon. Hindi para humingi ng awa, kundi para sumingil ng katarungan. Anak! Bulong ni Danica habang nakatingin sa salamin, suot ang itim na damit. Ngayong gabi, malilinis ang pangalan ng tatay mo. Pangako ni nanay yan. Nagniningning ang malaking chandelier ng Grand Ballroom sa Makati Diamond Hotel. Tila bawat kristal nito ay sumasalamin sa yaman at kapangyarihan ng mga taong naroroon. Ang hangin ay amoy ng mamahaling pabango, bulaklak, at ang hindi maikakailang amoy ng plastik na pakikipagkapwa-tao. Ito ang Gala of Hope, ang gabing idineklara ni Veronica Salcedo bilang rurok ng kanyang tagumpay. Madam Veronica, isang picture naman po! Sigaw ng mga photographer habang nakatutok ang kanilang mga lens sa kanya. Suot ang kanyang kulay asul na gown na puno ng kumikinang na beads. Nakangiti si Veronica habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa kanyang tabi ay si Ate Tomas na panakanakang tumitingin sa kanyang relo. Everything is perfect, Tomas. Bulong ni Veronica. Nakaset na ang mga camera. Ang press release ay handa na. Sa oras na lumabas ang go-apudong yun sa stage at humingi ng tawad, tapos na ang usapin. Ang 5 milyong tamhot ay mabubura na sa kasaysayan bilang ninakaw ng isang desperadong babae. Pero, nasaan na ba siya? Tanong ni Tomas. Baka natakot na at hindi sumulpot. Dadating yun. Nakangiting sagot ni Veronica. Wala siyang choice. Kung gusto niya makalabas ng kulungan at maprotektahan ang anak niya, kailangang sumunod siya sa script ko. Sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok ng mezzanine floor, nakatayo si Leandro. Hawak niya ang kanyang tablet. Pinapanood ang bawat galaw ni Veronica sa pamamagitan ng mga security camera. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang manganggaso na hinihintay ang kanyang biktima na pumasok sa bitag. Sir, parating na ang sasakyan ni Danica. Ulat ni Mark sa kanyang earpiece. Good. Prepare the live feed to the main screen. Utos ni Leandro.
Gusto kong makita ng lahat ang bawat ekspresyon ni Veronica sa sandaling magbago ang ihip ng hangin. Biglang tumigil ang musika sa ballroom. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking pintuan sa dulo ng sulo. Isang babae ang pumasok. Hindi na ito ang Danica na basang-basa sa ulan. Hindi na ito ang babaeng nakayuko habang kinakaladkad ng mga pulis. Ang babaeng naglalakad na yan sa gitna ng red carpet ay suot ang isang eleganteng itim na maternity dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang muka na puno ng dignidad. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat, tila ang sahig ay nanginginig sa kanyang presensya. Napatigil ang bulungan ng mga bisita. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok kay Veronica ay unti-unting humarap kay Danica. Sino siya? Tanong ng isang mayamang socialite. Siya ba yung magnanakaw sa balita? Bakit siya nakasuot ng ganyan? Akala ko ba ay pulubi siya? Bulong ng iba. Naglakad si Danica ng diretso kay Veronica. Hindi siya kumukurap. Ang notebook ni Efren ay mahigpit niyang hawak sa loob ng kanyang maliit na clutch bag, ang sandatang tatapos sa lahat ng ito. Napansin ni Veronica ang pagbabago sa aura ni Danica. Bahagya siyang kinabahan, pero mabilis niyang naitago ito sa likod ng isang mapagkunyaring awa. Lumapit siya kay Danica at akmang hahawakan ang kamay nito sa harap ng mga kamera. Danica, iha, salamat at tumating ka. Ang boses ni Veronica ay malakas, sapat para marinig ng mga reporter na nakapaligid sa kanila. Ito ang gabi ng pagpapatawad. Narito ang lahat para saksihan ang iyong pagsisisi. Huwag kang matakot. Ang Valmores Foundation ay may pusong marunong magpatawad sa mga nagkamali. Tiningnan ni Danica ang kamay ni Veronica na tila isang maruming bagay. Hindi niya ito tinanggap. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa lens ng pangunahing camera ng TV News na kasalukuyang naka-live. Narito ako, Madam Veronica. Ang boses ni Danica ay mahinahon pero umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pero hindi ako narito para humingi ng tawad sa isang krimen na hindi ko ginawa. Narito ako para ipakita sa lahat kung ano ang tunay na ibig sabihin ng hope na ipinagmamalaki nyo. Bahagyang nanginig ang labi ni Veronica. Lumingon siya sa mga guards para senyasan silang kumilos, pero napansin niyang hindi gumagalaw ang mga ito. Ang mga security guards ay tila may hinihintay na ibang utos. Sa itaas, dahan-dahang lumapit si Leandro sa pasamano ng mezzanine. Tumingin siya sa ibaba at sa unang pagkakataon, nagtama ang paningin nila ni Danica. Isang maliit na tango ang ibinigay ni Leandro. Isang hudyat. Ano bang sinasabi mo, Danica? Mukhang nakalimutan mo ang ating pinag-usapan. Banta ni Veronica sa kanyang bulong habang pinapanatili ang ngiti sa harap ng publiko. Gusto mo bang mabulok sa kulungan? Isipin mo ang anak mo. Iyan mismo ang ginagawa ko, Veronica. Iniisip ko ang anak ko, sagot ni Danica. Kinuha niya ang notebook ni Efren at itinaas ito para makita ng lahat. Iniisip ko ang anak ko na malapit nang isilang sa isang mundong akala niyo ay pag-aari niyo. Pero ngayong gabi, ang katotohanan ay hindi na mananatiling lihim sa ilalim ng inyong mga mamahaling sapatos. Ang paligid ay naging kasing tahimik ng libingan. Ang tensyon ay tila isang kuryenteng bumabalot sa bawat tao sa loob ng ballroom. Tomas, kunin mo ang notebook na yan! Na yun din! Sigaw ni Veronica. Nawawala na ang kanyang pasensya at pagpapanggap. Ngunit bago pa makalapit si Tomas, isang malakas na boses ang narinig mula sa mga speaker ng buong ballroom. Let her speak! Ang lahat ay napatingala. Doon, sa ilalim ng liwanag ng spotlight, nakatayo ang nag-iisang leon ng pamilya Valmores, si Leandro Valmores. Ang hininga ni Veronica ay tila naputol. Ang kaniyang mukha ay nawala ng kulay, tila nakakita ng isang multo. Leandro,
The gala hasn't even started yet, Veronica. Malamig na sabi ni Leandro habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan. And the best part of the show is about to begin. Ang bawat hakbang ni Leandro Valmores pababa ng grand staircase ay tila tunog ng hatol ng kamatayan para kay Veronica. Ang buong ballroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan maliban sa mahinang pag-atungal ng mga aircon at ang mabilis na paghinga ni Veronica na halatang hindi na mapakali. Nang makarating si Leandro sa floor, hindi siya lumapit kay Veronica. Sa halip, direkta siyang naglakad sa tabi ni Danica. Tumayo siya roon, matikas, protektado at may otoridad. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang pagkakaiba ng dalawang mundo. Ang bilyonaryong may malasyakit at ang goapudong may danggal. Leandro, pinsan. Pilit nang umiti si Veronica, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Mabuti at narito ka. Tinutulungan ko lang itong si Danica na aminin ang kanyang kasalanan para matapos na ang iskandalong ito. Alam mo namang mahalaga ang pangalan ng pamilya natin. Tumingin si Leandro kay Veronica. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. The family name is already stained, Veronica. But not by her. It was stained the moment you turned this foundation into your personal bank account. Napasinghap ang mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay muling nabuhay. Mas malakas at mas mapanghusga. Anong pinagsasabi mo? Biktima rin ako rito? Depensa ni Veronica, habang ang pawis ay nagsisimulang mamuoo sa kanyang no. Ang babaeng yan na nagnakaw. Huling-huli siya sa CCTV. Ang CCTV na pinuto niya ni Tomas? Sabat ni Danica. Itinaas niya ang notebook ni Efren. Madam Veronica, narito ang lahat ng katotohanan. Ang notebook na ito ay pag-aari ng asawa ko, si Efren Flores. Hindi lang siya basta security guard. Siya ang saksi sa bawat nakaw niya sa Warehouse 4. Pinuksan ni Danica ang pahinang may marka. August 14 last year, 5 truck ng semento at bakal para sa housing project ng mga mahihirap ang hindi nakarating sa site. Pero sa logbook na ito, pirmado niyo ang delivery VS, Veronica Salcedo. At ang perang pambayad, pumasok sa isang ghost account na pinamamahalaan ni Ate Araneta. Kasinungalingan yan! Forged ang sulat kamay na yan! Sigaw ni Veronica, akmang aagawin ang notebook pero mabilis na humarang si Leandro. If it's forged, then maybe the digital trail is more convincing. Malamig na sabi ni Leandro. Sinanyasan niya si Mark sa control booth. Biglang nagbago ang mga higanting screen sa likod ng stage. Nawala ang mga litrato ng kawanggawa ni Veronica. Sa halip, lumitaw ang mga bank statements, audit reports, at ang pinaka-inaasahan ng lahat, ang orihinal at unedited na CCTV footage mula sa lobby. Doon, kitang-kita sa malaking screen kung paanong si Veronica mismo ang palihim na naglagay ng sobre ng pera sa loob ng bag ni Danica habang ang huli ay nakatalikod at kinakausap ng isang staff. Nakita rin ang pagkumpas ni Veronica sa mga guard para sadyang itulak at saktan ang buntis na babae. Ang ballroom ay napuno ng mga boo at sigaw ng galit mula sa mga bisita. Ang mga reporter na kanina ay kumukuha ng panig ni Veronica ay biglang hinarap ang kanilang mga mikropono sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, puno na ng akusasyon. You used my foundation to cover your greed, sabi ni Leandro. Ang bawat salita ay parang sampal kay Veronica. And you used a widow's dignity as a sacrificial lamb. Veronica, you didn't just steal money. You tried to destroy a life. Hindi ito maaari. Leandro, makinig ka. Pilit na lumapit si Veronica. Pero hinarangan siya ng mga security guards na ngayon ay sumunod na sa utos ni Leandro. Napatingin si Veronica kay Tomas.
Ngunit ang abogado ay unti-unti nang umaatras papunta sa exit. Sinusubok ang tumakas bago pa dumating ang mga awtoridad. Ngunit huli na ang lahat. Sa pintuan ng ballroom, pumasok ang mga tauhan ng NBI. Tumingin si Danitza kay Veronica. Wala siyang naramdamang saya sa pagbagsak nito, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Sinabi niyo sa akin noon ang salita ng isang mahirap ay basura. Ngayon, tingnan niyo ang sarili niyo. Ang lahat ng yaman at gown na suot niyo, hindi kayang itago ang dumi ng pagkatao niyo. Ipaghiganti ko ito. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Veronica habang pilit na pinupusasan ng mga pulis sa gitna ng ballroom. Ang kanyang sigaw ay nalunod sa ingay ng mga flash ng camera na ngayon ay kumukuha ng kanyang kahihiyan. Nang mailabas na si Veronica at Tomas, muling gumalik ang katahimikan sa ballroom. Hinarap ni Leandro ang lahat ng mga bisita at ang mga camera. Today, the Gala of Hope finally lives up to its name. Pahayag ni Leandro. Ngunit hindi dahil sa akin, kundi dahil sa tapang ng babaeng ito. Lumingon si Leandro kay Danica at sa harap ng lahat, yumuko siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Isang paggalang na hindi kailanman ibinigay ng kahit sino kay Danica simula nang mamatay ang kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng tagumpay na iyon, biglang napakapit si Danica sa braso ni Leandro. Namutla siya at napadaing sa sakit. Leandro? Ang baby? Ang baby ko? Agad na binuhat ni Leandro si Danica. Ang kanyang mukha na kanina ay kasing tigas ng bato ay biglang napuno ng matinding pag-aalala. Mark, get the car, now! Ang katarungan ay nakamit na, ngumit ang pinakamalaking laban ni Danica, ang laban para sa buhay ng kanyang anak, ay kasisimula pa lamang. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Leandro habang binabaybay ang kalsada ng Makati patungong ospital. Sa loob ng sasakyan, hila-hila ni Danica ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Leandro. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila gustong hatiin ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila niyon, may isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Kunting tis na lang, Danica. Malapit na tayo. Ang boses ni Leandro ay hindi na ang boses ng isang bilyonaryo, kundi isang lalaking nag-aalala para sa kanyang pinakamahalagang kayamanan. Nang makarating sa ospital, agad na isinakay si Danica sa isang stretcher. Habang itinatakbo siya patungo sa delivery room, hindi niya binitiwan ang kamay ni Leandro. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Leandro, salamat. Bulong ni Danica bago tuluyang isinara ang pinto ng delivery room. Sa labas, naiwang mag-isa si Leandro. Ang kanyang mamahaling suit ay may bahid ng pawis at gusot, ngunit wala siyang pakialam. Naglakad siya pabalik-balik sa pasilyo. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Lumapit si Mark na may dalang kape at mga huling ulat. Sir, si Veronica at Ate Araneta ay opisyal ng kinasuhan ng qualified theft, falsification of documents at perjury. Ang board of directors ay nag-decide na tanggalin na ang lahat ng kinalaman nila sa pundasyon. Ulat ni Mark. At ang balita sa labas? Ang video ni Danica sa gala ang pinaka-pinapanood na yon. Ang mga taong dati ay nambabatiko sa kanya ay humihiin na ngayon ng paumanhin. Tumanga si Leandro, ngunit ang kanyang isip ay wala sa negosyo. Hindi na mahalaga ang sinasabi ng ibang tao, Mark. Ang mahalaga ay ang buhay ni Danica at ng kanyang anak. Sila ang totoong nanalo ngayong gabi. Makalipas ang ilang oras ng matinding paghihintay, bumukas ang pinto ng delivery room. Lumabas ang doktor na may bitbit na balita.
Congratulations, Mr. Valmores. It's a healthy baby boy. Ang nanay ay ligtas na rin, bagaman kailangan pa ng sapat na pahinga dahil sa stress na pinagdaanan niya. Isang malalim na buntong hininga ng relief ang pinakawalan ni Leandro. Pumasok siya sa silid ni Danica matapos ang ilang minuto. Nakita niya si Danica, maputla ngunit may ngiti sa mga labi, habang kakarga-karga ang isang maliit at mapulang sanggol na nakabalot sa puting kumot. Ang ganda niya. Bulong ni Leandro habang lumalapit sa tabi ng kama. Kasing mukha siya ni Efren, sabi ni Danica. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Efren Gabriel ang ipapangalan ko sa kanya. Gabriel, dahil siya ang anghel na nagligtas sa akin sa gitna ng lahat ng hirap. Hinawakan ni Leandro ang maliit na kamay ng sanggol. Ang kanyang puso ay napuno ng isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman. Isang pakiramdam ng pamilya. Danica? Panimula ni Leandro. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkakamaling nagawa ng pamilya ko. Ang bahay na para sa asawa mo, ang posisyon sa pundasyon at ang lahat ng pangangailangan niyo ni Gabriel. Ako na ang bahala. Handa akong ibigay ang lahat para sa inyo. Tumingin si Danica kay Leandro, isang matapang at marangal na tingin. Leandro, salamat. Pero gaya ng sinabi ko noon, hindi ko kailangan ng limos. Ang kailangan ko lang ay katarungan at ibinigay mo na yon sa amin. Ang gusto ko lang ay isang trabaho na mapapagirapan ko para sa anak ko. Gusto kong lumaki siya na alam niya ang nanay niya ay nagtrabaho ng marangal para sa bawat butil ng kanin na kinakain niya. Napangiti si Leandro. Iyon ang Danica na kanyang hinahangaan. Kung ganoon, maging katuwang kita sa pagpapatakbo ng bagong Valmores Foundation. Hindi bilang biktima, kundi bilang pinuno. Gusto kong ikaw ang magsiguro na wala ng ibang ina o go-apudo ang makakaranas ng naranasan mo. Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga, bumisita si Danica sa sementeryo, bit-bit ang kanyang anak na si Gabriel. Sa harap ng puntod ni Efren, inilatag niya ang mga bulaklak at ang notebook na naging susi ng kanilang tagumpay. Efren, malinis na ang pangalan mo, bulong ni Danica habang hinahanginan ng malamig na simoy ng umaga ang kanyang muka. Hindi na tayo tinatawag na magnanakaw. Ang anak mo, lalaki siyang maitataas ang no, dahil alam niya ang tatay niya ay isang bayani. Sa di kalayuan, nakatayo si Leandro, naghihintay sa tabi ng sasakyan. Hindi na siya ang malamig na bilyonaryo. Siya ay isang lalaking muling natutong magmahal at magtiwala dahil sa isang babaeng hindi sumuko sa kanyang danggal. Habang naglalakad si Danica palayo sa puntod, nakita niya ang bagong ospital na ipinapatayo ni Leandro sa tapat ng kalsada. Agflores Maternal Hospital. Isang ospital na para sa lahat ng mga ina na walang pambayad. Isang ospital na simbolo ng katotohanan at pag-asa. Ang Guaapudong itinuring na basura ay naging pundasyon ng isang bagong bukas. Si Danica Flores ay hindi na lamang isang biktima ng tadhana. Siya ang patunay na sa mundong puno ng dumi, ang isang dalisay na puso, ang pinakamalakas na sandata. Tumingin si Danica sa langit, hinalikan ng kanyang anak at numiti. Ang ulan ay natapos na at ang araw ay sumisikat na para sa kanila. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mundo ni na Veronica at Tomas at mula nang isilang ang munting anghel na si Efren Gabriel. Sa gitna ng isang maunlad na barangay sa labas ng Maynila, ang Flores Maternal Hospital ay nakatayo na ngayon ng may danggal. Hindi ito isang gusali na puno ng malamig na pader, kundi isang lugar na puno ng init ng pag-ibig at pag-asa. Sa loob ng opisina ng Vice-Presidente ng Valmores Foundation, nakaupo si Danica.
Ang kanyang suot ay isang simpleng blouse at pantalon, Ngunit ang kanyang muka ay nagliliwanag sa saya habang tinitingnan ang mga ulat ng mga inang libreng nakapanganak sa kanilang pasilidad. Isang mabilis na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Pumasok si Leandro, bitbit ang isang munting bata na kanina patawa ng tawa habang hinihila ang kurbata ng bilyonaryo. "Dada! Dada!" Ang masayang sigaw ni Gabriel. Napangiti si Danica habang tumatayo para kunin ang kanyang anak mula kay Leandro. "Leandro, sabi ko naman sa'yo wag mong masyadong sanayin sa luho ang batang ito. Tignan mo, nasira na naman ang kurbata mo." Tumawa si Leandro. Isang tawa na malalim at tunay. Isang tunog na hindi narinig sa kanya ng maraming taon bago niya nakilala si Danica. "Ayos lang, Danica. Mas mahalaga ang tawa ni Gabriel kaysa sa anumang piraso ng tela. At isa pa, kailangan niyang matutong humawak ng mahigpit sa mga bagay na gusto niya. Gaya ng kanyang tatay." Sandaling nagtatinginan ng dalawa. Meron pa ring hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Isang damdaming unti-unting lumalalim mula sa pagiging magkaibigan tungo sa isang bagay na mas seryoso. Ngunit para kay Danica, ang kanyang prioridad ay mananatiling ang kanyang anak at ang misyon na ibinigay sa kanya ng tadhana. "Nabalitaan mo ba ang tungkol kay Veronica?" Tanong ni Leandro habang nauupo sa tapat ng mesa ni Danica. Tumango si Danica. "Nabalitaan ko. Tinanggihan ang kanyang huling appeal sa korte. Mananatili siya sa kulungan ng mahabang panahon. Sabi nila, wala raw bumibisita sa kanya ron, kahit ang mga dati niyang kaibigan sa alta sosyedad. Yun ang karma ng mga taong itinuring na basura ang kapwa," sabi ni Leandro. "Nakalimutan niyang sa huli, ang tanging maiiwan sa atin ay ang ating pangalan at kung paano tayo nakaalala sa mga taong wala." Tumayo si Danica at lumapit sa bintana, bitbit si Gabriel. Mula ron, makikita ang mga tao sa labas, mga pamilyang naglalakad ng may ngiti, mga batang naglalaro, at ang mga jeepney na dumadaan. Naalala niya ang gabing natulog siya sa semento ng simbahan. Yakap ang notebook ni Efren. "Leandro!" tawag ni Danica. "Salamat sa lahat. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ang buong mundo ay nakatalikod na." Lumapit si Leandro sa kanyang likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanila. "Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Danica. Ikaw ang nagligtas sa akin. Iniligtas mo ako mula sa paniniwalang ang pera, ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. Ipinakita mo sa akin na ang 50 piso na ibinigay ng may puso ay mas maningning kaysa sa 5 milyong ninakaw ng may kasamaan." Inilabas ni Leandro ang kanyang pitaka at ipinakita ang luma at kupas na 50 piso na nasa loob pa rin yun. "Hinding-hindi ko ito gagastusin. Ito ang aking paalala na sa likod ng bawat go-apudo, bawat mahirap at bawat taong itinuturing na walang boses ay may isang danggal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman." Hinalikan ni Danica ang no ng kanyang anak. "Gabriel, balang araw, ikaw ang magpapatuloy ng pamanang ito. Ang pamana ng katotohanan at kabutihan." Ang kwento ni Danica Flores ay hindi lamang isang kwento ng paghihigante. Ito ay kwento ng muling pagbangon. Ang go-apudong itinuring na basura ay naging reyna ng kanyang sariling tadhana. Dahil sa huli, ang pinakamayamang tao ay hindi ang may pinakamaraming ginto, kundi ang may pinakamalinis na konsensya at ang pusong marunong magmahal ng walang kapalit. Habang lumulubog ang araw sa lungsod, ang tatlo ay naglakad palabas ng ospital. Isang pamilyang binuo ng tadhana, pinatibay ng pagsubok at pinag-isa ng katarungan.
Ang ulan ay lumipas na, at ang bahaghari ay mananatiling nakaukit sa langit ng kanilang mga buhay.